Hoy! Magandang gabi po sa ating lahat mga kakwentuhan. Ako po ay nanalo ng magkano? Ang panalo ko po ay 580,000 pesos plus Yamaha NMAX 155 from Copico. Yun. Panalo nga ba ako? Ito po ang ating kwentuhan ngayong gabi ay ang about scams. Una ay ako po ay natutuwa doon sa isang parang sa DTI may napanood ako. Sabi nila, ang unang basis para malaman mo na ikaw ay hindi talaga nanalo or ikaw ay nasendan ng message na scam ay kapag wala ka namang hinulugang entry o raffle at hindi ka nag-participate into any draw. Ibig sabihin po nun ay hindi ka nanalo. 100% po yon ay scam. Okay. Paano kung nag-entry ka at nag-raffle ka talaga at nagulog ka nag-participate ka at may nag-send sa'yo ng message na nanalo ka? Does it mean na talagang panalo ka nga ba? Okay. Ang istorya ay banggitin ko na sa copy ko. Couple of months ago, namatay ang aking father. So, sa lamay ng aking tatay, ay kailangan ng maraming kape. So, we bought lots and lots of coffee ko. So, and then, yung asawa ko, nakita niya dun sa inside ng coffee ko na may raffle ang coffee ko. Just send your number siguro nung coffee ko. Tama ba, mama? May number doon. And then, send your cellphone number and some other details like age, address. Okay. Ang nakakagulat dito, very timely, nakakagulat kasi nga after New Year ay nag-raffle sila. So, nanalo ka nga ba? Okay? So, ito po ang isang basis para hindi po tayo mabiktima sa scam. Aside sa hindi tayo nag-participate at nag-participate nga tayo at nag-send nga ng message sa atin. Okay? Unang-una, okay, back to dito tayo. Ito. Unang-una, this is number. Okay? Pindutin natin. Normally, kapag nanalo ka talaga sa isang raffle at sinendan ka ng message, it should be a legal name. Something like Smart or Globe or whatever company na may pangalan. One of the basis yun. Hindi ko sinasabing yun lang. But normally, dapat gano'n na magsisend ng message sa'yo, hindi number, but a name of a company. Okay, secondly, congrats. Hindi man lang congratulations, tinamad pa. Your number had won. Number na ng 580,000 pesos plus Yamaha NMAX 155 from Copico. Naghulog talaga kami dyan Blanca Magkapera 4. Okay? Tignan nyo ito. Just send your. Tignan mo naman po ang your niya. Dapat yan ay Y-O-U-R. Okay? Yung U-R yan So, mali po ang grammar. Name. Ano ba tawag dyan? Slash whatever. Address. Dapat yan. Age. Work. Nakasulat pa dito. I am. Tignan mo yung I am niya. Dapat yan I. Walang apostrophe. I am. Secondly, kung I'm yan, walang A, I'm. Secretary. Tignan mo, secretary pa yan pero mahina sa English. Kung secretary talaga siya, dapat magaling siya sa English, diba? So basically, at napaka-obvious na this is a scammer. So, yun po. But, one of my curiosity, napakagaling po, no? Ng mga scammer. Sapagkat, yung entry po namin, ay nakuha niya po yung details ko at nalaman niya ang phone number ko, na search niya, kaya pinadalahan niya ako ng message kasi na-search niya po na nag-entry ako. Yun po ay very sophisticated para sa akin, no? Para malaman niya na nag-entry nga ako. But still, wag po tayong magpabiktima sa anumang scammer at maging alerto po tayo. Hingin po tayo ng pera niya, ng details. Huwag niyo po send yung address niyo, phone, and whatever. Salamat po. Sana po makatulong to sa inyo.
at hindi po tayo ma-scam sa bagong taon. Maraming salamat po. God bless you all and bye-bye.